Isang malakas na sampal ang nagpatahimik sa buong lobby ng hotel na iyon. Kitang-kita ko ang gulat sa mga mata ni Edwin habang hawak ang namumula niyang pisngi at ang takot sa mukha ni Cheryl na nagtatago sa likuran niya. Sa harap ng mga kliyente at kamera, hindi ako ang talunang asawa. Ako si Patricia Manalo, ang CEO na inakala nilang tinalo na nila, pero ngayon ay nakatayo ng mas matatag kaysa sa anumang kahoy na nara. Nimityan ko sila. Isang niting puno ng pait, pero naninghibabaw ang tagumpay. Hindi niyo lang basta sinira ang kumpanya ko, Edwin. Pinatunayan niyo rin kung gaano kayo kamura kumpara sa mga kahoy na itinatapon ko sa basurahan. Ngunit bago ang lahat ng ito, bago ang tamis ng paghihiganti, kailangan niyo munang malaman kung paano ako naging isang abo sa sarili kong kaharian. You're useless now, Trisha. Isang CEO na hindi man lang makahawak ng panulat? You're just a liability to this family business. Ang tinig na iyon ni Edwin ay tila isang lason na dahan-dahang pumatay sa aking pandinig. Kasalukuyan akong nakahiga sa puting kama ng ospital, balot ng makapal na benda ang aking kanang kamay. Ang amoy ng antiseptic ay sumasakal sa akin, malayo sa pamilyar na amoy ng sariwang lagari at barnis na kinalakihan ko sa sumok ni Papa. Isang linggo na ang nakalilipas mula nang mangyari ang aksidente sa suwang. Isang pagkakamali sa makina, isang mabilis na hiwa, at ang aking mundo ay gumuho. Ang kamay na nagtayo sa Manalo Furniture mula sa maliit na talyer patungong luxury hotels, na yon ay tila isang pirasong panggatong na lang. Sa tabi ko, nakaupo si Edwin. Kanina pa siya mapagmahal na nagbabalat ng mansanas, tila siya ang pinakamabait na asawa sa buong Cavite. Napakagwapo niya sa suot niyang polo shirt, ang kanyang boses ay malambing habang sinusubuan ako. Mahal, don't stress yourself. Sabi ng doktor, kailangan mo ng total rest. Huwag mo nang isipin ang mga order sa hotel. I'm here. Ako na ang bahala sa lahat. Sabi niya habang hinahaplos ang aking buhok. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang init ng kanyang palad. Akala ko, ligtas ako sa piling niya. Akala ko, ang utang na loob ko sa kanya dahil sa pag-aalaga niya ay sapat na para pagkatiwalaan ko siya ng aking buhay. Pero ang tadhana ay may malupit na paraan ng paggising sa mga taong natutulog sa maling panaginip. Nag-vibrate ang cellphone ni Edwin sa ibabaw ng lamesa habang nasa banyo siya. Sinubukan kong abutin ito gamit ang kaliwa kong kamay, isang simpleng kuryosidad na naging mitsa ng aking impyerno. Ang notification mula sa isang Cheryl Quality Control ay bumungad sa screen. Is she still drugged? Siguraduhin mong mapapirma mo siya sa transfer of authority bago siya makabalik sa suang. I want that CEO office and I want you, Edwin, na yun na ang oras para alisin ang crippled queen mo. Nanigas ang buong katawan ko. Tila tumigil ang daloy ng dugo sa aking mga ugat. Ang mansanas na kinakain ko ay naging kasing pait ng apdo. Naramdaman ko ang mabilis na pagtibok ng aking puso, tila isang martil, yun na pilit binabasag ang aking dibdib. Ang aking kaliwang kamay ay nagsimulang manginig ng hindi ko mapigilan. Bakit? Bakit niya ito nagagawa? 50 taon na itong sungmok na ito. Ang pawis at dugo ni Papa ang nakabaon sa bawat post nito. At si Cheryl? Ang babaeng pinagkatiwalaan ko sa quality control? Narinig ko ang pagbukas ng pinto ng banyo. Babilis kong ibinalik ang cellphone sa dati nitong pwesto at pumikit ako ng mariin. Pilit kong pinigilan ang pagtulo ng aking luha, kahit na ang sakit sa loob ay tila isang lagari na unti-unting pumuputol sa aking kaluluwa. Pumasok si Edwin, dala ang isang folder. Mahal, gising ka pa pala? May kailangan lang sana akong ipapirma sa iyo. Urgent lang ito para sa sahod ng mga tudya natin. Alam mo naman, hindi sila makakapag-fiesta sa barangay kung walang pondo. Ginamit niya ang mga tumok ko. Ginamit niya ang utang na loob ko sa mga taong sumunod kay Papa. Alam niyang hindi ko sila matatanggihan. Mahal, hindi ko pa kayang humawak ng ballpen. Mahina kong sabi, ang boses ko ay gumaralga sa hirap ng pagpipigil. It's okay, mahal. Just use your thumb. Mark, I prepared the ink. Para sa kanila ito, Trisha. Ayaw mo naman sigurong magutom ang pamilya ni Lolo Ambo, di ba?
Ang bawat salita niya ay tila isang mabilis na saksak. Una, ang mensahe ni Cheryl. Pangalawa, ang panggagamit niya sa mga to. Pangatlo, ang pagmamadali niya habang nakatingin sa relo, tila may hinahabol na deadline ng pagtataksil. Trisha, sige na, maraming naghihintay. Pagpupumilit pa niya, ang boses ay nagsisimulang mawala ng tamis. Sa gitna ng aking kalituhan at matinding sakit, isang desisyon ang nabuo sa aking isip. Isang desisyon na dulot ng desperasyon at galit. Kinuha ko ang folder gamit ang nanginginig kong kaliwang kamay at, sa harap ni Edwin, ay marahas ko itong itinapon sa kabilang dulo ng kwarto. Umalis ka, Edwin! Lumabas ka! Sigaw ko sa abot ng aking makakaya. Ang aking mga mata ay nagniningas na sa luha. Nagulat siya. Ang kanyang maamong mukha ay biglang nagbago, naging matigas at madilim. Ano bang problema mo? Para sa mga tuo mo ito. Sabi ko, lumabas ka! Nang makaalis siya na bumubulong ng mga mura, mabilis kong kinuha ang aking lumang cellphone sa ilalim ng unan. Hindi ko tinawagan ng pulis. Hindi ko tinawagan ng abogado. Tinawagan ko si Lolo Ambo gamit ang loudspeaker. Ang tanging tao sa hiyo na alam kong may susi sa aking lihim na drawer sa opisina. Lolo Ambo, kailangan ko po kayo. Huwag kayo magtitiwala kay Edwin. May mangyayari sa Zoo ngayong gabi. Doon ko natanto, ang sugat sa kamay ko ay panlabas lamang. Ang tunay na laban ay nagsisimula pa lang at sa gabing ito, itatanim ko ang unang pako sa kabaong ng pagtataksil ni Edwin. Hindi pa natatuyo ang mga luha sa aking pisngi mula sa nangyari sa ospital nang dumating ang isang balitang tila isang malaking troso na humampas sa aking dibdib. Wala pang 24 na oras mula nang paalisin ko si Edwin, heto ako ngayon, nakatayo sa gitna ng boardroom ng aming kumpanya, pilit na itinatago ang nanginginig kong kamay sa ilalim ng lamesa. Ang amoy ng kape sa loob ng kwarto ay nahaluan ng tensyon na kasing bigat ng bakal. Sa harap ko, nakaupo ang representative ng pinakamalaking hotel chain na kliyente namin. Ang kanyang mukha ay kasing tigas ng semento. Miss Manalo, we have been partners for 10 years. Pero ang nangyari sa aming penthouse suite ay hindi katanggap-tanggap. 3 kama ang bumigay, 3 kama ang literal na nabali habang may mga guests kami. Isang bata ang muntik ng masugatan nang mag-collapse ang frame ng kama niyo. Naramdaman ko ang paglamig ng aking mga daliri sa loob ng benda. I'm deeply sorry, Mr. Santillan. Investigating na po kami. Alam niyo naman po ang quality ng Manalo Furniture. Hindi kami gumagamit ng substandard na kahoy. But you did, Trisha. Pagputol ng isang boses na kasing tamis ng honey pero kasing talim ng labaha. Bumukas ang pinto at pumasok si Edwin, kasunod si Cheryl. Ang aking asawa ay mukhang problemado. Tila ba pasan-pasan niya ang mundo? Habang si Cheryl ay nakasunod na may dalang makapal na folder. Isang mabilis na sulyap ang ipinukol sa akin ni Cheryl. Isang sulyap na puno ng pang-uuyam. I'm sorry, mahal. I tried to hide it from them because I wanted to protect you. Pero hindi ko na kayang sikmurain ang pang-anib sa mga kliyente natin. Sabi ni Edwin habang lumalapit sa akin. Hinawakan niya ang aking balikat, isang haplos na nagpataas ng balahibo ko sa galit. Mr. Santillan, nalaman ko po na si Trisha mismo ang nag-utos sa Exomoc na gumamit ng recycled wood mula sa isang luma at murang supplier sa Batangas. Loyal po kasi si Trisha sa mga lumang supplier ni Papa niya, kahit na hindi napasado sa quality standard. Ano? Edwin, anong sinasabi mo? Halos mawalan ako ng boses. Ang aking paningin ay nagsimulang lumabo dahil sa matinding pagkabigla. Mr. Santillan, hindi yan totoo. Lahat ng materials ko ay dumaan sa inspection. Dumaan nga po sa inspection, Mr. Santillan. At ito po ang ebidensya. Babilis na sabat ni Cheryl. Inilatag niya sa lamesa ang mga quality assurance reports. As the head of quality control, tinanggihan ko po ang batch na yon. Pero heto po, tingnan niyo ang signature sa huling pahina. Si Miss Trisha mismo ang nag-overrule sa decision ko. Pinirmahan niya ang approval despite my warnings. Tumingin ako sa dokumento. Ang aking pirma.
Ang aking stroke ng panulat na kailanman ay hindi ko makakalimutan. Naroon ito sa tapat ng petsang, nasa ospital ako at wala sa wisyo dahil sa gamot. This is impossible. Nandoon ako sa ospital ng petsang ito. Paano ko ito pipirmahan? Sigaw ko, ang aking tinig ay gumaralgal sa gitna ng katahimikan ng boardroom. Yun na ang masakit, Mr. Santillan. Malungkot na sabi ni Edwin, ang kanyang boses ay tila isang asawang nagdadalamhati. Dahil sa takot ni Trisha na mawalan ng kita ang mga tuya niya, pinapirmahan niya ito sa akin habang nasa ilalim siya ng painkillers. Akala ko ay regular documents lang. Hindi ko alam na ito pala ang papatay sa reputasyon ng kumpanya namin. Naramdaman ko ang internal crumbling. Ang bawat piraso ng aking pagkatao ay tila unti-unting nadudurog. Hindi ko sila magawang tignan. Narisinig ko ang bulungan ng mga stockholders sa likod ko. Sayang si Trisha, naging emosyonal. Ganyan talaga kapag babae ang namumuno, nauuna ang awa sa to kaysa sa negosyo. Tumingin si Mr. Santillan sa akin ng may halong pandidiri. This is a 50 million peso lawsuit, Miss Manalo. At dahil sa kapabayaan nyo, we are canceling all existing contracts with Manalo Furniture effective immediately. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. 50 milyong piso? Yun na ang buong kapital ng aming kumpanya. Ibig sabihin, wala nang matitira para sa sahod ng mga to. Wala nang matitira para sa mga pangarap ni Papa. Nang makaalis ang mga kliyente, naiwan kaming tatlo sa loob ng kwarto. Ang hangin ay naging kasing bigat ng gabi. Dahan-dahang lumapit sa akin si Cheryl, ang kanyang takong ay lumilika ng tunog na tila bawat hakbang ay isang pako sa aking kabaong. You should have just stayed in the hospital, Trisha. Bulong niya sa aking tainga, sapat lang para marinig ko. Now, hindi lang kamay mo ang tulyo, pati ang pangalan mo kasing bulok na ng mga kahoy na ibinibintang namin sa'yo. Tumingin ako kay Edwin. Nakatayo siya sa dulo ng lamesa, inaayos ang kanyang kurbata. Wala na ang mapagkunwaring lungkot sa kanyang muka. Mag-empake ka na ng gamit mo sa CEO office, mahal. Nanay's waiting for us at home. She already called a family meeting. You need to do the right thing for the family name. Hindi ako nakapagsalita. Ang aking lalamunan ay tila punong-puno ng tuyong supot ng kahoy. Sa sandaling yon, ang tanging magpapanatili sa akin na nakatayo ay ang hapdi ng aking sugatang kamay. Ang bawat tibok ng sakit sa aking palad ay tila isang paalala na buhay pa ako. Nabalik lamang ang aking diwa nang marinig ko ang pagsara ng pinto ng boardroom. Mag-isa na lang ako. Tumingin ako sa dokumentong may pirma ko. Kinuha ko ang aking magnifying glass sa bulsa at tinitigan ng tinta. Doon ko napansin ang isang maliit, halos hindi makitang pixelated na linya sa dulo ng aking pangalan. Hindi ito pirma ng isang kamay. Ito ay isang digital scan. Ang galit na kanina ay tila isang maliit na apoy ay biglang naging isang naglalagablab na sulo. Ginamit nila ang aking kahinaan para nakawin ang aking buhay. Pagdating ko sa mansyon ng mga Manalo, tila mas malamig pa ang simoy ng hangin sa loob kaysa sa labas. Ang bawat hakbang ko sa makintab na sahig ay nagpapaalala sa akin na kahit CEO ako ng kumpanya, sa bahay na ito, ako ay nananatiling isang bisita lamang na hindi kailanman naging sapat. Nakaupo si Nanay Gloria sa kanyang paboritong silya na gawa sa inukit na nara. Isang regalong gawa ng sarili kong mga kamay nung anibersaryo nila ni Papa. Ngunit na yon, ang tingin niya sa akin ay tila tinitingnan niya ang isang bulok na piraso ng kahoy na dapat nang itapon sa panggatong. Mano po, Nanay? Boses ko ay mahina habang sinusubun kong abutin ang kanyang kamay gamit ang aking kaliwang kamay. Ngunit hindi niya iniabot ang kanyang kamay. Sa halip, marahas niyang ibinaba ang kanyang tasa ng tsaa sa mesa na lumika ng tunog na tumagos sa aking pandinig sa gitna ng katahimikan. Hiya, Patricia. Hiya ang dinala mo sa pamilyang ito. Simula niya, ang boses ay puno ng pot. Ang pangalan ng mga Manalo ay binuo ng danggal. Pero dahil sa pagiging padalos-dalos mo, dahil sa pakikipag-alyansa mo sa mga taiya na wala ng pakinabang, sisirain mo ang lahat?
Nanay, hindi po totoo ang mga paratang na yan. Niloloko po tayo ni Cheryl. Huwag mong ituro ang ibang tao sa sarili mong pagkakamali. Sigaw niya na nagpabigla sa akin. Nakita ko ang report, nakita ko ang pirma mo. Edwin told me everything. Masyado kang naging kampante dahil ikaw ang may-ari ng pangalan ng kumpanya. Pero nakalimutan mo na asawa ka lang dito. Tumingin ako kay Edwin na nakatayo sa likuran ng kanyang ina. Nakayuko siya, tila isang batang pinapagalitan. Pero nakita ko ang mabilis na sulyap niya sa akin. Isang sulyap na walang bakas ng pagmamahal, kundi pananabik sa kapangyarihang malapit na niyang makuha. Mahal, listen to nanay. Malambing na sabi ni Edwin. Pero ang kanyang mga mata ay kasing lamig ng yelo. It's for the best. Isang malaking eskandalo ito. Kapag nalaman ng media na ang CEO mismo ang pumirma sa substandard materials, babagsak ang stock natin. We need to save the family name. Anong gusto niyong gawin ko? Tanong ko, kahit na alam ko na ang sagot. Kinuha ni Nanay Gloria ang isang folder mula sa drawer. Inilatag niya ito sa mesa, isang special power of attorney at isang leave of absence contract. Ibigay mo ang pamumuno kay Edwin. Na yun din. Pansamantala, habang nililinis niya ang dumi na iniwan mo. Utos ni Nanay Gloria. At kung talagang mahal mo ang pamilyang ito, gagawin mo ito ng tahimik. You are a woman, Patricia. Your priority should have been giving Edwin an heir, a child to continue the legacy. Pero dahil wala kang maibigay na anak, ang tanging magagawa mo ay ang wag nang maging pabigat pa. Ang salitang anak ay tumimo sa aking puso na parang isang matalas na pako. 5 taon kaming sumusubok ni Edwin. 5 taon kaming nagpapatingin sa doktor at sa bawat pagkakataon, ang lahat ng sisi ay ibinabagsak sa akin. Hindi nila alam ang mga gabing umiiyak ako sa kuon dahil sa sakit ng bawat negatibong pregnancy test, habang si Edwin ay abala sa trabaho. Naramdaman ko ang paninigas ng aking sugatang kamay. Ang hapdi nito ay tila sumisigaw ng katarungan. Tumingin ako sa dokumento pagkatapos ay kay Edwin. Kung hindi ko ito pipirmahan, hamon ko, then we will let the board file a criminal case against you, banta ni Nanay Gloria. Hahayaan naming makulong ka para lang malinis ang pangalan ni Edwin. Huwag mong subukan ang pasensya ko, Patricia. Alam mo marami kaming kakilala sa barangay at sa korte. Naramdaman ko ang mabilis na pagtibok ng aking puso. Naka-corner na ako. Kung lalaban ako ngayon ng walang ebidensya, mawawala ang lahat, pati ang mock ni Papa. Kailangan kong bumalik sa SUD. Dun nagsimula ang lahat, at dun ko rin tatapusin ang lahat. Kinuha ko ang panulat gamit ang kaliwa kong kamay. Marahas kong nilagdaan ang papel. Hindi habil sumusuko ako, kundi dahil kailangan ko ng oras. Diyan nyo na makuha ang gusto nyo. Sabi ko, ang boses ko ay matigas at hindi naninginig. Pero tandaan nyo, Nanay Gloria, ang kahoy na nara ay hindi basta-basta nababali. Maaring may sugat ako ngayon pero ang ugat ko ay nakabaon sa katotohanan. Tumalikod ako nang hindi nagmamano. Habang naglalakad ako palabas, narinig ko ang mahinang tawanan ni na Edwin at Cheryl mula sa kabilang kwarto. Isang mahaba at madilim na gabi ang naghihintay sa akin, pero sa unang pagkakataon, mula nang mangyari ang aksidente, naramdaman ko ang muling pagkabuhay ng aking kaluluwa. Nabalik lamang ang aking diwa. Nang marinig ko ang pagsara ng gate ng mansyon. Mag-isa na lang ako sa kalsada. Bit-bit ang aking sugatang kamay at ang aking nag-iisang armas. Ang katotohanang alam ko ang bawat Van Gogh ng aking kumpanya. Ang amoy ng saging na kahoy at alikabok ang sumalubong sa akin pagpasok ko sa gate ng sumo. Dito ako lumaki. Dito ko natutunan kung paano makinig sa kwento ng bawat piraso ng tabla. Inakala ko na sa gitna ng bagyong ito, ang sumok ang magiging kanlungan ko. Pero nang makita ko ang mga to na nakatitig sa akin, naramdaman ko ang isang lamig na mas matindi pa sa aircon ng boardroom. Walang bumati sa akin. Walang nag-alay ng upuan. Ang mga to dyan na dati ay tinatawag akong anak o Trisha, ngayon ay umiiwas ng tingin
habang hawak ang kanilang mga katam at lagari. Lolo Ambu? Tawag ko sa matandang toka na pinagkakatiwalaan ni Papa. Nakatayo siya sa tapat ng malaking workbench, seryosong sinusukat ang isang piraso ng panggatong. Lalapit sana ako para magmano, pero dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang thirkdo. Tumingin siya sa akin, hindi ang tingin ng isang ama, kundi ang tingin ng isang taong naramdaman ang matinding pagkabigo. Nandito ka pa pala, Patricia? Boses niya ay kasing gasgas ng papel dilia. Sabi ni Edwin, dumaan ka raw rito para kunin ang huling gamit mo. Lolo Ambo? Hindi po totoo ang mga naririnig nyo. Hindi ko po kailanman sasabihing tanggalin tayo sa trabaho. Pilit kong paliwanag, ang aking lalamunan ay nanunuyo. Pero ang mga kama, Tricia? Ang mga kama na gawa sa kahoy na parang karton? Isang tumok ang sumigaw mula sa likuran. Sabi ni Edwin, pinilit mo kaming gamitin ang mga basurang kahoy na yon dahil gusto mo makatipid para sa luho mo. Ngayon, dahil sa'yo, baka magsara ang suka, mawawalan kami ng hanap buhay dahil sa kasakiman mo. Nanlabo ang aking paningin. Pakiramdam ko ay sinasaksak ako ng bawat titig nila. Ginamit ni Edwin ang takot nila para baliktarin ako. Ginamit niya ang kanilang pamilya, ang kanilang pangarap na makapag-uwi ng sahod, para maging kaaway ko ang sarili kong mga tao. Lolo Ambo, kilala niyo si Papa. Alam niyo kung paano niya ako pinalaki? Pagmamakaawa ko, nanginginig ang aking sugatang kamay sa ilalim ng tela. Iyon na ang masakit, Tricia. Dahan-dahang lumapit si Lolo Ambo. Itinuro niya ang portrait ni Papa na nakasabit sa dingding ng opisina. Ang anak ng lalaking nagsabing ang dangal ay nasa bawat Van Gogh. Siya pa ang naging anay na sumisira sa pundasyon natin. Sabi ni Edwin, naging desperada ka dahil hindi ka magkaanak, kaya ibinuhos mo ang lahat sa pera. Hindi ko akalaing magagawa mo ito sa amin. Ang sakit ay hindi na sapat na salita. Para akong himihiwa ng isang mapurol na lagari, paulit-ulit, dahan-dahan. Ang taong nagturo sa akin kung paano hawakan ang aking unang pait, siya rin pala ang unang hindi maniniwala sa akin. Tumalikod si Lolo Ambu at bumalik sa kanyang ginagawa. Yon ang pinakamasakit na uri ng pagpapaalis, ang katahimikan ng mga taong itinuring mong pamilya. Naglakad ako patungo sa dulo ng sung, sa warehouse fu kung saan nakatago ang mga tira-tirang kahoy. Gusto kong mapag-isa. Gusto kong umiyak kung saan walang makakakita. Pero pagbukas ko ng pinto ng warehouse, may isang amoy ang agad na bumasag sa aking pagdadalamhati. Amoy ng formalin at mura. Ito ang amoy ng mga kahoy na non-kiln dried, mga kahoy na hilaw pa at madaling mabulok. Hindi ito ang amoy ng nara na in-order ko para sa hotel. Pilit kong inangat ang isang tumpok ng mga tabla gamit ang aking kaliwang kamay, kahit na ang sakit sa aking sugatang palad ay tila sumasabog. Doon ko nakita ang isang delivery tag na nakatago sa ilalim. Hindi ito galing sa aming regular supplier. May nakasulat na pangalan ng kumpanya, S&E Wood Suppliers. S for Cheryl, E for Edwin. Nanlaki ang aking mga mata. Ang galit na kanina ay tila abo na lang ay muling nagliyab. Sa ilalim ng warehouse na ito, sa gitna ng mga bulok na kahoy, nahanap ko ang unang piraso ng katotohanan. Ngunit bago ko pa makuha ang tag, narinig ko ang mahinang pag-click ng pinto. Nakalock. Nabalik lamang ang aking diwa nang marinig ko ang isang boses mula sa labas ng maliit na bintana ng warehouse. Sayang, Patricia. Sabi ko naman sa'yo, huwag ka nang bumalik sa UA. Ngayon, baka hindi lang reputasyon mo ang masunog dito. Isang mabilis na liyab ng apoy ang gumapang sa ilalim ng pinto. Ang amoy ng pintura at thinner ay biglang sumabog sa hangin. Ang init ng apoy ay tila isang gutom na hayop na mabilis na gumagapang sa mga tuyong supot ng kahoy. Ang usok, maitim, makapal at amoy kemikal ay nagsimula ng sumakal sa aking baga. Napaluhod ako, pilit na tinatakpan ng aking ilong gamit ang benda sa aking kanang kamay. Kahit na bawat galaw ko ay tila pagpunit sa aking sariling laman. Edwin? Diyos ko po, Edwin. Ganyan mo na ba talaga ako kagalit para sunugin ang buhay?
Bulong ko sa gitna ng ubo na nagpapasakit sa aking dibdib. Narinig ko ang mabilis na pag-alis ng sasakyan sa labas. Iniwan nila ako. Iniwan nila akong nakakulong sa bodega na ito na tila ba isa lang akong lumang basura. Ngunit habang tinitingnan ko ang liyab na papalapit sa kumpol ng S&E wood tags, isang matinding lakas ang sumapi sa akin. Hindi ako pwedeng mamatay dito. Hindi sa ganitong paraan. Mabilis kong hinablot ang delivery tag at isinilid sa loob ng aking benda. Masakit, oo, pero mas masakit ang katotohanang pinatay na ako ng asawa ko sa isip niya. Tumingin ako sa paligid. Ang pinto ay nakalock mula sa labas, at ang mga bintana ay masyadong mataas. Ngunit naalala ko ang sinabi ni Papa noon. Patricia, ang bawat bodega ay may mahinang bahagi. Kailangan mo lang itong pakinggan. Tumingin ako sa sawdust chute, ang lagusan ng mga pinaglagarian. Maliit ito, madumi at puno ng alikabok, pero ito ang tanging daan. Ginamit ko ang aking balikat para itulak ang kahoy na takip ng chute. Sa bawat tulak, naramdaman ko ang pagdaloy ng maligamgam na dugo sa aking kanang braso. Ang benda ko ay unti-unting naging pula. Pero hindi ako tumigil. Sa huling malakas na tulak, nabuksan ko ang lagusan at mabilis akong gumapang palabas, kasabay ng malakas na pagbagsak ng isang nasusunog na post sa loob. Bumagsak ako sa maputik na bahagi ng likod ng suong. Humihingal, puno ng uling at sugatan. Narinig ko ang hiyawan ng mga tot sa kabilang bahagi. Apoy! May apoy sa warehouse fu! Dala! Kumuha kayo ng tubig! Sigaw ni Lolo Ambo. Hindi ako lumitaw. Nanatili akong nakatago sa likod ng malalaking troso sa dilim. Nakita ko si Edwin na tumatakbo papalapit. Kunwari ay balisa. Kunwari ay nag-aalala. Si Trisha! Nasaan ang asawa ko? Pumasok siya dyan kanina! Sigaw ni Edwin, ang kanyang boses ay puno ng pekeng takot na halos mapaniwala ang lahat. Ano? Bakit hindi niyo agad sinabi? Galit na sagot ni Lolo Ambu habang pilit na binubuhusan ng tubig ang apoy. Pinanood ko sila mula sa dilim. Nakita ko si Cheryl na nakatayo sa malayo, hawak ang kanyang cellphone. Tila may tinatawagan at nakangiti ng palihim habang tinitingnan ng usok. Dun ko natanto, akala nila ay tapos na ako. Akala nila ay naging abo na ang kaisa-isang taong haharang sa kanilang kasakiman. Nang medyo humupa na ang apoy at naging abala ang lahat sa paglilinis, dahan-dahan akong gumapang patungo sa lumang quarters ng mga to na hindi na ginagamit. Doon, sa ilalim ng malamlam na ilaw ng isang maliit na bumbilya, dahan-dahan kong inalis ang aking benda. Nanginginig ang aking kamay. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa pot. Kinuha ko ang delivery tag mula sa loob ng benda. Basang-basa ito ng aking dugo, pero malino pa rin ang nakasulat. S&E Wood Suppliers, Warehouse B, Cavite Industrial Zone. S&E. Cheryl at Edwin! Bulong ko. Ang aking luha ay pumatak sa duguan kong palad. Akala niyo ba ay ganon-ganon niyo lang akong susunigin? Akala niyo ba ay titigil ako dahil lang sa sugat na ito? Kumuha ako ng isang lumang damit at itinali ko ito ng mahigpit sa aking kamay. Hindi ako iiyak para sa pagmamahal na wala na. Iiyak ako para sa katarungang kukunin ko. Habang nagtatago ako, narinig ko ang mahinang pag-uusap sa labas ng quarters. Si Lolo Ambu yon. Kausap ang isa pang tamok. Nakasulat sa logbook, Ambu. Si Trisha ang nag-utos na ilipat ang lahat ng nara kahapon bago ang sunog. Sabi ni Edwin, balak daw itong itakas ni Trisha para ibenta ng palihim. Sabi ng tamok. Hindi ko na alam kung sino ang paniniwalaan ko. Sagot ni Lolo Ambo, ang boses ay puno ng pagod. Pero kung totoo man yan, talagang binaboy niya ang alaala ng ama niya. Napapikit ako sa tindi ng sakit. Hindi lang nila ako gustong patayin. Gusto rin nilag sirain ang huling piraso ng tiwala ng mga taong itinuturing kong pamilya. Gusto nilang mamatay ako bilang isang magnanakaw sa mata ng mga to. Kinuha ko ang aking cellphone. May 5% battery na lang. Isang mensahe ang pumasok mula sa isang hindi kilalang numero. The auction for the stolen Nara is tomorrow at 10 a.m.
Don't be late for your own funeral, Trisha. Doon ko napagtanto ang kanilang plano. Ang sunog ay isang diversion lang para itago ang pagkawala ng mga tunay na Neralogs na balak nilang ibenta sa black market. At kapag nalaman ng board na nawala ang mga kahoy, ang isisisi nila ay sa akin, ang CEO na namatay o nagtago dahil sa krimen. Bahala na. Bulong ko habang tumitingin sa portrait ni Papa sa aking isip. Kung kailangang maging anino ako para mahanap ang katotohanan gagawin ko. Sa bawat hiwa ng lagare, may danggal na nakataya. At ang danggal na ito, Edwin, ay hindi kailanman magiging abo. Dahan-dahan akong tumayo, bitbit ang aking sugatang kamay at ang munting ebidensya ng kanilang pagtataksil. Ang gabi ay madilim, pero ang aking paningin ay kasing linaw na ng kristal. Cliffhanger. Habang palabas ako ng quarters para tumakas, isang kamay ang biglang humawak sa aking balikat mula sa likuran. Isang matigas at magaspang na kamay. Patricia, alam kong hindi ka namatay. Ang boses na yon, si Lolo Ambo. Ang taong nagsabing binaboy ko ang alaala ng aking ama. Dahan-dahan akong lumingon, ang bawat himaymay ng aking kalamnan ay tila sumisigaw sa kaba. Sa ilalim ng malamlam na ilaw ng quarters, bumungad ang mukha ni Lolo Ambo. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng pagmamahal para sa akin, ngayon ay nababalot ng matinding kalituhan at takot. Ang kanyang mga kamay na may hawak na flashlight ay nanginginig, tila hindi niya alam kung multo ba ang nasa harap niya o ang babaeng tinaratangan nilang magnanakaw. Patricia? Buhay ka! Sabi niya. Ang boses ay halos pabulong na lang. Sabi ni Edwin, pumasok ka sa loob. Sabi niya, hindi ka na nakalabas. Gusto niya po talaga akong hindi makalabas, Lolo. Sagot ko habang pilit kong itinutuwid ang aking tayo kahit na nanginginig ang aking mga tuhod. Itinaas ko ang aking kanang kamay. Ang benda ay punong-puno na ng tuyong dugo at uling. Tingnan niyo po ako. Ito ba ang itsura ng isang taong nagnakaw sa sarili niyang kumpanya? O, ito ang itsura ng isang asawang pilit na pinapatay dahil nalaman niya ang katotohanan? Napaatras si Lolo Ambo. Ang kanyang flashlight ay tumama sa S&E Wood delivery tag na hawak ko sa kaliwa kong kamay. Lumapit ako sa kanya, hindi bilang isang CEO, kundi bilang ang batang babaeng tinuruan niyang humawak ng pait 10 taon na ang nakalilipas. Lolo, bakit? Bakit kinaniwala kay Edwin? Kilala niyo si Papa. Alam niyang mas pipiliin ko mawala ang lahat kaysa dungisan ng pangalan ng Manalo Furniture. Pagmamakaawa ko. Ang mga luha ko ay muling pumatak, humahalos sa uling sa aking pisngi. Ibinaba ni Lolo Ambo ang kanyang tingin. Isang mahabang buntong himinga ang kumawala sa kanyang dibdib. Isang tunog ng isang taong pasan-pasan ang bigat ng mundo. Patawarin mo ako, Trisha. Inoperahan ang asawa ko noong nakaraang buwan. Wala akong pambayad. Si Edwin, lumapit siya sa akin. Sabi niya may bagong insurance policy ang kumpanya. Binayaran niya ang lahat ng hospital bills namin. Sabi niya, utang na loob ko yon sa kanya, hindi sa kumpanya. Kumirot ang puso ko. Edwin? Ginamit mo pati ang buhay ng asawa ni Lolo Ambo para mabili ang katahimikan niya. Lolo? Ang pera pong yon. Galing po yon sa personal kong pondo na inilaan ko para sa retirement nyo. Hindi yon galing kay Edwin. Ninakaw niya lang ang credit para magmukha siyang bayani sa inyo. Nanlaki ang mga mata ni Lolo Ambo. Ano? Pero ang sabi niya, Lolo, makinig kayo. Yung pirma sa report? Yung nagsasabing inaprubahan ko ang bulok na kahoy? Yun ang pinakamalaking kasinungalingan. Sabi ko habang hinihila siya patungo sa lumang computer room sa sulok ng quarters kung saan nakatabi ang backup scanner ng kumpanya. May napansin ako sa dokumentong ipinakita nila sa boardroom. Alam niyo kung paano ako pupirma? Palaging may diin ang huling titik ng pangalan ko hanggang sa bumaba o ng tinta sa likod ng papel. Inilabas ko ang photocopy ng report na palihim kong nakuha bago ang sunog. Tingnan niyo ito. Masyadong pantay ang tinta. Masyadong perpekto.
Lolo, ito ay isang digital scan at alam ko kung nasaan ang original file. Mabilis na naintindihan ni Lolo Ambu ang ibig kong sabihin. Bilang toka, alam niya ang bawat sulok ng sulok, pati na ang mga makina. Binuksan niya ang luma at maalikabok na scanner. May isang USB drive na nakasaksak sa likod nito. Isa drive na hindi ko kailanman nakita roon. Nanginginig ang aking daliri habang binubuksan ang mga files. Dun, sa ilalim ng folder na may pangalang Project X, nakita ko ang lahat. Ang digital file ng aking signature na kinuha noong nasa ospital ako. Ang mga litrato ng mga peking delivery receipts. At ang pinakamasakit sa lahat, ang voice recording ni Cheryl at Edwin habang nagtatawanan sa loob ng aking CEO office. Edwin, ang galing mo talaga. Akala ng mga tuya, ikaw ang tagapagligtas nila. Bukas, pagkatapos ng auction ng Nara, diretso na tayo sa airport. Hahayaan nating mabulok si Trisha sa kulungan o sa abo. Maririnig ang boses ni Cheryl sa recording. Napaupo si Lolo Ambu sa sahig. Diyos ko po, anong nagawa ko? Ipinagkanulo ko ang anak ng kaisa-isa kong kaibigan. Hinigpitan ko ang hawak sa kanyang balikat. Lolo, hindi pa huli ang lahat. May auction bukas. Doon nila balak ibenta ang mga ninakaw nilang Naralogs mula sa warehouse natin. Yung sunog? Para lang yon pagtakpan ng nawawalang stock. Tumingin ako sa orasan sa dingding. 3:00 na ng madaling araw. Ilang oras na lang bago ang tinatawag nilang funeral ko. Anong gagawin natin, Trisha? Tanong ni Lolo Ambo. Ang kanyang tinig ay wala na ang pag-aalinlangan. Nayon, punong-puno na ito ng determinasyon ng isang taong gustong itama ang kanyang mali. Kailangan nating bumalik sa boardroom bukas ng 10:00. Pero bago yon, kailangan nating mahanap ang mga tunay na Naralogs. Lolo, saan pwedeng itago ang 50 troso ng hindi napapansin ng mga tao sa barangay? Mag-isip si Lolo Ambo. Isang mapait na ngiti ang lumitaw sa kanyang muka. Sa lumang tuyuan ng kahoy sa dulo ng ilog, ang susi ay hawak pa rin ni Edwin. Pero ang pintong yon, ako ang gumawa. May sikretong hambayon na tanging tumok lang ang nakakaalam. Mabuti, sabi ko habang pilit kong binabalot muli ang aking sugatang kamay ng malinis na tela. Lolo, ihanda niyo ang mga tela. Sabihin niyo sa kanila, ang katarungan ay hindi basta-basta nasusunog. Bukas ipapakita natin sa kanila na ang Manalo Furniture ay hindi pag-aari ng isang magnanakaw. Cliffhanger. Habang naghahanda kaming umalis, narinig namin ang tunog ng sirena ng pulis sa tapat ng sugat. Isang boses mula sa megaphone ang umalingaw-ngaw sa gabi. Patricia Manalo! Lumabas ka diyan! May warrant of arrest kami laban sa iyo para sa arson at grand theft. Arson? Sila ang nagsunog pero ako ang huhulihin. Tumingin ako kay Lolo Ambo. Ang bitag ni Edwin ay mas malalim pa kesa sa inakala ko. Patricia Manalo! Sumuko ka na? Alam naming nandyan ka sa loob. Huwag mo nang hintayin na gamitan namin ng puwersa ang pagpasok dito. Ang boses mula sa megaphone ay tila isang kulog na yumanig sa bawat hibla ng aking pagkatao. Napasandal ako sa pader. Ang aking puso ay tila isang tambol na mabilis ang paghampas sa loob ng aking dibdib. Sumulip ako sa bintana, nakita ko ang asul at pulang ilaw ng mga patrol car na naglalaro sa madilim na harapan ng sul. At sa likod ng mga pulis, nakita ko ang pamilyar na anino ni Edwin. Nakatayo siya roon, kunwari ay balisa, kunwari ay isang asawang nag-aalala. Pero alam ko ang totoo. Hinihintay niya ang sandaling makita kong nakapusas. Lolo Ambo, kailangan nating makaalis dito. Bulong ko, ang boses ko ay gumaralgal sa takot pero may kasamang determinasyon. Huwag kang mag-alala, Trisha. Dito tayo. Sabi ni Lolo Ambo habang hinihila ang isang lumang cabinet. Sa likod nito ay may isang maliit na butas sa dingding. Isang lagusa na ginawa ni Papa nung panahon ng serye ng mga nakawan sa barangay. Tumuloy ka rito. Lalabas ito sa likod ng krit, malapit sa lumang tuyuan ng kahoy. Gumapang ako sa makipot na lagusan. Bawat galaw ko ay nagpaparamdam ng matinding kirot sa aking sugatang kamay.
Ang amoy ng amag at lupa ay sumasakal sa akin, pero mas matindi ang amoy ng pagtataksil ni Edwin na tila nakadikit na sa aking balat. Narinig ko ang malakas na pagbagsak ng pinto ng quarters sa likuran namin. Wala siya rito! Hanapin ang koka! Kasabwat siya! Sigaw ni Edwin mula sa loob. Nang makalabas kami sa dulo ng creek, sinalubong kami ng malamig na hangin ng madaling araw. Basang-basa ako ng putik at pawis. Ang aking benda ay punong-puno na ng dumi pero hindi ako tumigil. Tumakbo kami patungo sa lumang tuyuan ng kahoy sa dulo ng ilog. Isang abandonadong gusali na tila isang talansay sa gitna ng kadiliman. Lolo, bakit dito? Hingal kong tanong habang binubuksan niya ang isang tago at mabigat na pintong kahoy. Dahil dito niya itinago ang lahat, Trisha, hindi lang ang mga Nara logs. Sabi ni Lolo Ambo, ang kanyang boses ay puno ng pait. Nang gabing mangyari ang aksidente mo, nakita ko si Edwin na lumabas dito. May dala siyang toolbox. Akala ko ay may inaayos lang siya para sa'yo. Pumasok kami sa loob. Ang amoy ng tuyong kahoy at langis ay bumungad sa amin. Sa gitna ng malawak na bodega, nakita ko ang 50 troso ng Nara. Ang mga tunay na Nara na balak nilang ibenta sa black market. Pero hindi iyon ang nakakuha ng atensyon ko. Sa sulok ng bodega, nakapatong sa isang lumang workbench ang mismong chainsaw na ginamit ko noong araw ng aksidente. Ang talim nito ay may tuyong dugo pa. Ang dugo ko. Trisha, tignan mo ito. Sabi ni Lolo Ambo habang itinuturo ang base ng makina. Tinago ito ni Edwin dito pagkatapos ng investigasyon ng insurance. Sabi niya ay itatapon na niya ito para hindi ka na maalala ang trauma. Pero may napansin ako. Kinuha ni Lolo Ambo ang isang maliit na plastic bag mula sa kanyang bulsa. Sa loob nito ay may isang maliit na tornilyo o bolt. Nahanap ko ito sa ilalim ng makina noong nililinis ko ang dumi matapos kang isugod sa ospital. Hindi ito basta-basta lumuwag, Trisha. Tingnan mo ang mga thread ng tornilyo. Kinuha ko ang plastic bag gamit ang nanginginig kong kamay. Itinapat ko ito sa ilaw ng flashlight. Nanlamig ang aking buong pagkatao. Ang mga thread ng bolt ay sadyang kinalas at pinurol gamit ang isang kalyo. Hindi ito aksidente. Edwin intentionally loosened the safety guard. Alam niyang ako ang gagamit ng makinang ito para sa huling cut ng prototype. Bulong ko. Ang aking lalamunan ay tila punong-puno ng bubog. He didn't just want to steal the company, Lolo. He wanted me dead. O kung hindi man ako mamatay, gusto niyang maging tulyo ako para wala nang haharang sa mga plano niya. Napaupo ako sa malamig na sahig ng bodega. Ang internal crumbling ay tila isang malakas na lindol sa loob ng aking kaluluwa. Ang lalaking pinakasalan ko, ang lalaking hiningan ko ng tawad, dahil sa hindi ko pagkakaroon ng anak, ang lalaking pinagkatiwalaan ko ng aking mga pangarap, siya rin pala ang taong nagnanais na mawala ako sa mundong ito. Bakit, Edwin? Bakit kailangang humantong sa ganito? Lahat ng ito ay para lang sa pera? Para sa kapangyarihan? O dahil ba talagang ganoon kakadilim sa loob? Diyos ko, Edwin. You're a monster! Hikbi ko. Ang aking boses ay sumasabay sa mahinang agos ng ilog sa labas. Isang matinding uwatong na loob ang laramdaman ko para sa sarili ko. Utang ko sa sarili ko, na mabuhay at pabagsakin siya. Trisha, kailangan na nating kumilos. Mag-aalas 7 na ng umaga. Paalala ni Lolo Ambo. Darating na ang mga tauhan ni Cheryl para kunin ang mga troso. Tumayo ako. Pinunasan ko ang aking luha gamit ang likod ng aking sugatang kamay. Ang sakit ay naging isang malamig na apoy ng paghihigante. Kinuha ko ang aking cellphone, may 2% na lang na battery. Lolo, may video camera ba rito sa warehouse? Mayroon, pero putol ang linya. Sagot niya. Hindi kailangan ng kuryente. Gagamitin natin ang sariling security system ni Edwin laban sa kanya. Sabi ko habang binubuksan ko ang control panel ng warehouse na alam kong nakakonektat sa cloud server ng kumpanya, isang system na ako mismo ang nagpa-install at nakalimutang i-disable ni Edwin ang access ko.
Habang nagsiset up kami, nakarinig kami ng ingay ng malalaking truck sa labas. Ang mga ilaw ng sasakyan ay tumagos sa mga siwang ng lumang bodega. Nandyan na sila! Bulong ni Lolo Ambo habang humahawak sa kanyang lagari. Hayaan silang pumasok, sabi ko nang may matigas na tinig. Hayaan nating ipakita nila sa buong mundo kung gaano sila karumi. Cliffhanger. Bumukas ang malaking pintuan ng bodega. Pumasok ang liwanag at kasunod nito ay ang boses ni Cheryl na tumatawa. Check the logs, Edwin. Kapag naisakay na ang lahat ng ito, we're millionaires. At si Trisha? Siguradong huli na siya ng mga pulis sa oras na ito. Ngunit sa dilim ng bodega, hindi nila alam na ang crippled queen ay naghihintay, kasama ang ebidensya ng tangkang pagpatay sa kanya. Millionaires, ang salitang iyon ay nag-echo sa loob ng bodega habang ang aking kamay ay dahan-dahang pumipindot sa record button. Nagtatago kami sa likod ng malalaking tumpok ng mga paleta, halos hindi humihinga habang ang ingay ng mga truck ay pumupuno sa loob ng bodega. Ang amoy ng krudo at usok ay humahalo sa halimuyak ng Nara, isang amoy na dati ay nagbibigay sa akin ng danggal pero ngayon ay amoy ng isang malaking krimen. Nakita ko si Cheryl, suot ang kanyang matulis na takong na walang pakialam na humahakbang sa ibabaw ng mga supot ng kahoy. Sa tabi niya, si Edwin ay may hawak na checklist. Ang kanyang mukha ay seryoso habang tinitingnan ng bawat troso na isinasakay ng mga tauhan. Siguraduhin niyo na walang maiiwan kahit isang piraso. Utos ni Edwin, ang boses niya ay walang kahit anong bakas ng lumbay para sa asawang inakala niyang naging abo na kanina. Kapag naibenta na natin ito sa mga Korean investors, hindi na natin kailangan ng kumpanyang yon na puno ng mga tudya na pabigat. Naramdaman ko ang panginginig ng mga balikat ni Lolo Ambu sa tabi ko. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom ng mahigpit, ang kanyang mga mata ay nakatitig kay Edwin na puno ng put at pagsisisi. Isang tua lang siya, Edwin, tumatawang sabi ni Cheryl habang sumasandal sa balikat ng asawa ko. Bakit kailangan mo pang magpanggap na binayaran mo ang hospital bills ng asawa ni Ambo? You could have just fired him. Tumawa rin si Edwin, isang tawang kasing lamig ng bakal. I didn't pay a single centavo, Cheryl. Ginamit ko ang retirement fund na lihim na itinabi ni Trisha para sa matandang yon. Ginawa ko lang na sa akin galing ang pera para magkaroon siya ng utang na loob sa akin. Ang mga katulad ni Ambo, kasing daling paikuti ng isang pirasong panggatong, isang kumpas ko lang kakalabanin na niya kahit ang sarili niyang boss. Napapikit si Lolo Ambo. Narinig ko ang mahina niyang paghikbi. Isang hikbi ng isang taong naramdaman ang pinakamataas na uri ng pagtataksil. Ang utang na loob na pinakainiingatan ng isang Pilipino ay ginamit laban sa kanya. Ang perang akala niya ay galing sa kabutihan ni Edwin ay pera palang pinaghirapan ko para sa kanyang kinabukasan. At ang insurance ni Trisha? Tanong ni Cheryl habang tinitingnan ang kanyang bagong manicured na mga kuko. Naka-feel na! Sagot ni Edwin nang may kumikinang na mga mata. Dahil ang insidente ay accidental negligence sa parte ng CEO, ang kumpanya ang magbabayad ng 50 million lawsuit. Pero inhal may personal liability insurance si Trisha, sa akin mapupunta ang claim dahil ako ang beneficiary. I'll be the richest widower in Cavite by noon. Widower. Ang salitang yon ay tila isang lason na dumanoy sa aking pandinig. Hindi pa man natatuyo ang dugo sa aking kamay, inilibing na niya ako sa kanyang isip para makuha ang pera ng kumpanya. Naramdaman ko ang pag-vibrate ng aking cellphone sa aking bulsa. 1% na lang ang battery. Mabilis kong tiningnan ang screen. Isang live stream link ang nakarecord na sa aking cloud account. Nakuha ko ang bawat salita nila, bawat pag-amin, bawat tawa ng paghamak sa mga to. Lolo, kailangan na natin umalis. Bulong ko. Ngunit bago kami makakilos, aksidenteng nasagi ni Lolo Ambo ang isang lumang lata ng barnis. Ang tunog ng pagbagsak nito ay umalingaw sa kabuuan ng tahimik na bodega. Tumigil ang pagtawa ni na Edwin at Cheryl. Ang katahimikan ay naging kasing bigat ng isang kabaong. Sino yan? Sigaw ni Edwin. Kinuha niya ang isang flashlight at itinutok sa direksyon namin. Ambo?
Ikaw ba yan? Hinigpitan ko ang hawak sa aking sugatang kamay. Ang hapdi nito ay tila nagbibigay sa akin ng lakas para tumayo. Lolo, tumakbo na po kayo sa likod. Hanapin niyo ang mga to. Ako na ang haharap sa kanila. Pero Tricia, gawin niyo na po. Utos ko ito bilang CEO niyo. Dahan-dahan akong tumayo mula sa likod ng mga paleta. Ang aking puting blouse ay puno ng uling at dugo. Ang aking buhok ay gulo-gulo. At ang aking kanang kamay ay balot ng dugo ang tela. Sa ilalim ng liwanag ng flashlight ni Edwin, tila isa akong multong nagbalik mula sa impyerno. Hindi ako panggatong, Edwin. Boses ko ay matigas, bawat salita ay may bigat ng nara. At ang kumpanyang ito? Hindi mo kailanman magiging pag-aari. Cliffhanger. Nanlaki ang mga mata ni Edwin, ang flashlight ay nalaglag mula sa kanyang nanginginig na kamay. Tricia? Paanong buhay ka pa? Sa likuran niya, nakita ko si Cheryl na dahan-dahang kinukuha ang isang pait mula sa workbench. Ang kanyang mga mata ay nagnininga sa desperasyon. Hindi siya pwedeng mabuhay, Edwin. Kapag nakalabas siya rito, tapos na tayo. Tapos na tayo? Ang salitang yon ay tila isang huling hatol habang si Cheryl ay mabilis na sumusugod sa akin gamit ang matalas na pait. Mabilis ang mga pangyayari. Sa ilalim ng malamlam na ilaw ng bodega, nakita ko ang kislap ng talim ng pait na hawak ni Cheryl. Ang kanyang muka na dati ay puno ng kaplastikan, ngayon ay larawan ng isang demonyong wala ng balak umatras. Cheryl, wag! Sigaw ni Edwin, pero huli na. Hindi ako makatakbo dahil sa sakit ng aking paa at sa bigat ng aking katawan. Napapikit na lang ako at hinarang ang aking sugatang kamay, ang tanging proteksyon ko. Ngunit bago pa man tumama ang talim sa aking balat, isang matigas na kahoy na mallet ang humarang sa ere. Ang tunog ng pagtama ng bakal sa matigas na kahoy ay umalingaw-ngaw sa buong bodega. Si Lolo Ambo. Hindi siya tumakbo. Gamit ang kanyang matatandang bisig, itinulak niya si Cheryl ng buong lakas hanggang sa mapaupo ito sa sahig. Huwag mong lulapastanganin ang anak ng may-ari ng na ito. Boses ni Lolo Ambo ay puno ng pot. Ang kanyang lagari ay nakaturo na ngayon kay Edwin. Patricia, tumakbo ka na. Ako na ang bahala rito. Lolo, hindi kita iiwan. Sigaw ko, kahit nahirap na akong huminga dahil sa usok na nananatili pa rin sa aking baga. Tumakbo ka na, Tricia. Iligtas mo ang kumpanya. Yan ang utos ko. Naramdaman ko ang mabilis na pagkilos ni Edwin. Sinubuan niyang habulin ako, pero hinarangan siya ng mga tauhan ni Cheryl. Sa gitna ng kaguluhan, mabilis akong gumapang patungo sa maliit na pinto sa likod na patungo sa ilog. Habang papalayo ako, narinig ko ang sigaw ni Edwin. Hanapin niyo siya! Huwag niyo siyang hahayaang makarating sa boardroom! Basang-basa ako ng putik at tubig ilog nang makarating ako sa highway. 8:00 na ng umaga. May 2 oras na lang ako. Ang aking cellphone ay tuluyan ng namatay. Wala akong pera, walang sasakyan, at mukha akong pulubi na katatapos lang sa isang sunog. Pilit kong pinara ang bawat sasakyang dumadaan, pero lahat sila ay nilalagpasan ako. Sino ba naman ang magpapasakay sa isang babaeng puno ng uling at dugo, hanggang sa isang lumang jeepney ang huminto sa harap ko? Ang driver ay isang lalaking pamilyar ang mukha, si Carding, ang anak ng isa sa mga na tinanggal ni Edwin noong nakaraang linggo. Miss Tricia? Diyos ko, anong nangyari sa inyo? Gulat na gulat niyang tanong. Carding? Dalhin mo ako sa SUU, na yon din. Kailangan natin ang mga hingal kong sabi habang sumasakay sa harap ng jeep. Pero ma'am, baka mapahamak kayo. Carding, ang dangal ng tatay mo at ng lahat ng to ay nakataya rito. Maniwala ka sa akin. Sa loob ng susunod na 1 oras, nangyari ang isang himala na tanging sa pagkakaisa lang ng mga manggagawa magaganap. Pagdating namin sa hindi ako nagtago. Pumasok ako sa gitna ng lahat. Nang makita nila ang aking kalagayan, ang sugat, ang uling, ang benda na basang-basa ng dugo,
Ang galit nila ay napalitan ng matinding habag at pagkakaisa. Ipinakita ko sa kanila ang mga delivery tags ng SNE Wood. Ikinuwento ko ang tangkang pagpatay sa akin ni Edwin at dun, sa harap ng portrait ni Papa, muli silang naniwala. Mula ngayon, walang magtatrabaho para kay Edwin. Sigaw ni Carding. Lahat tayo sasama kay Miss Trisha sa boardroom. Kinuha nila ang kanilang mga truck. Kinuha nila ang kanilang mga kasangkapan. Hindi bilang sandata, kundi bilang simbolo ng kanilang pagiging anluwagi. 9:30. Nagbihis ako sa loob ng jeepney gamit ang isang lumang polo shirt ni Papa na iniwan ko sa opisina noon. Pinunasan ko ang aking mukha, pero hinayaan ko ang benda sa aking kamay na manatiling nakabalot. Ito ang aking medalya. Ito ang patunay ng aking laban. Pagdating namin sa tapat ng opisina ng board, nakita ko ang mga mamahaling sasakyan ng mga kliyente mula sa malalaking hotel. Naroon na rin ang mga abogado ni Cheryl. Miss Trisha, sigurado po ba kayo rito? Tanong ni Carding habang inaalalayan akong bumaba. Carding, ang kahoy ay sinusubok sa apoy. At sa umagang ito, ipapakita ko sa kanila kung anong klaseng apoy ang kinalakihan ko. Naglakad ako patungo sa elevator. Sa bawat hakbang ko, ramdam ko ang tingin ng mga security guards at employees. Bulong dito, bulong doon. Pero hindi ako yumuko. Hawak ko ang aking sugatang kamay na tila isang hiyas. Pagdating ko sa harap ng pinto ng boardroom, narinig ko ang boses ni Edwin mula sa loob. It's a tragic loss for the industry. My wife, Patricia, is currently missing and feared to be involved in the arson of our warehouse. As the sole survivor of the leadership, I am here to settle the 50 million lawsuit by transferring the ownership of Manalo Furniture to our strategic partner, Cheryl's Group. Huminga ako ng malalim. Tumingin ako kay Carding at sa dalawa pang na nasa likuran ko. Oras na, bulong ko. Cliffhanger, marahas kong itinulak ang pinto ng boardroom. Lahat sila ay napalingon. Ang baso ng tubig na hawak ni Edwin ay nalaglag at nabasag sa sahig. Ang kanyang muka ay naging kasing puti ng papel. The board doesn't settle with ghosts, Edwin. Boses ko ay malamig na tila yelo. Pero ang bawat salita ay may bigat ng nara. And I'm very much alive to tell the real story of S&E Wood. Echo, S&E Wood. Ang pang-alang yon ay tumama sa gitna ng boardroom na tila isang kidlat habang si Cheryl ay dahan-dahang napapaatras sa kanyang kinauupuan. Ang bawat mata sa loob ng boardroom ay nakatuon sa akin. Ang katahimikan ay kasing bigat ng isang dambuhalang troso na nakadagan sa aming lahat. Nakita ko ang panginginig ng mga kamay ni Edwin habang pilit niyang inaayos ang kanyang salamin. Ang kanyang pawis ay tumatagaktak na tila ba binuhusan siya ng balde-baldeng tubig. Trisha? Mahal? Diyos ko, buhay ka! Akala ko ay nawala ka na sa amin sa sunog. Sabi ni Edwin, ang kanyang boses ay pilit na pinapalambot, pilit na bumabalik sa pagiging mapagkunwaring asawa. Lalapit sana siya para yakapin ako, pero itinaas ko ang aking sugatang kamay. Huwag kang lalapit, Edwin. Ang dumi ng mga kamay mo ay hindi na mabubura ng kahit anong yakap. Malamig kong sabi. Ang bawat salita ko ay tila isang matalas na pait na tumatama sa kanyang dibdib. Hinarap ko si Mr. Santillan at ang mga stockholders. Inilapag ko sa gitna ng lamesa ang duguang delivery tag ng S&E Wood. Kasunod nito, inilabas ni Carding mula sa isang envelope ang mga digital prints ng aking scan signature at ang report ng insurance fraud. Mr. Santillan, narito ang dahilan kung bakit nasira ang mga kama sa hotel nyo. Hindi dahil sa kapabayaan ko, kundi dahil sa sinadyang pagnanakaw ng asawa ko at ng tauhan niyang si Cheryl. Panimula ko. Gumamit sila ng hilaw at murang kahoy mula sa sarili nilang supplier, ang S&E Wood, habang ang mga tunay na naralogs na binayaran nyo ay palihim nilang ibinebenta sa black market. Sinunggaling ka! Sigaw ni Cheryl, ang kanyang muka ay larawan ng desperasyon. Gawa-gawa mo lang ang mga papel na yan dahil gusto mong pagtakpan ang sarili mong pagkakamali. Gawa-gawa? Mumiti ako ng mapait. Lolo Ambo, pasok!
Bumukas muli ang pinto at pumasok si Lolo Ambo. Sa kanyang mga kamay ay hawak niya ang maliit na bolt mula sa chainsaw na ginamit ko. Inilapag niya ito sa harap ng lahat. Ang tornilyong ito, Kapitan, ay kinalas ni Edwin bago gamitin ni Patricia ang makina. Saksi ako sa bawat gabi na lumalabas siya sa bodega para isabotahe ang mga kagamitan. Boses ni Lolo Ambo ay puno ng awtoridad at pagsisisi. Pinirmahan ko ang mga dokumento dahil tinakot niya ako, pero hindi ko na kayang panindigan ang kasama ang ito. Edwin? Anong ibig sabihin nito? Tanong ni Nanay Gloria na kapapasok lang din sa silid. Ang kanyang mukha ay puting-puti, ang kanyang dating mataas na noo ay nakatungo na sa hiya. Totoo bang sinasabi nila? Sinubun mong patayin ang sarili mong asawa? Nanay, hindi! Naniniwala ka ba sa kanila? Sa mga taya na yan? Pagmamakaawa ni Edwin, ang kanyang boses ay nagmamakaawa na. Ang tuza na tinatawag mo ay ang mga taong nagtayo ng pangalang Manalo, sabi ni Nanay Gloria, ang kanyang tinig ay gumaralgal. Tumingin siya sa akin, sa aking sugatang kamay, at sa aking uling na damit. Sa unang pagkakataon, nakita ko ang luha ng pagsisisi sa kanyang mga mata. Patricia? Patawarin mo ako. Naging bulag ako sa sarili kong anak. Hindi ko siya sinagot. Sa halip, inilabas ko ang huling alas ko, ang recording mula sa cloud account. Ang boses ni Edwin at Cheryl habang nagtatawanan tungkol sa aking funeral ay umalingaw-ngaw sa buong silid. I'll be the richest widower in Cavite by noon. Ang bawat tao sa boardroom ay napasinghap. Si Mr. Santillan ay tumayo at tinignan si Edwin ng may pandidiri. Our hotel group will not only sue for damages, but we will personally ensure that the criminal case for attempted murder and corporate fraud is filed against both of you. Security, hold them until the police arrive. No, hindi pwede ito. Cheryl, gawin mo ang paraan. Sigaw ni Edwin, pero si Cheryl ay nakaluhod na sa sahig, umiiyak at isinusuko na ang lahat. Tinitigan ko si Edwin habang pinupusasan siya ng mga pulis na pumasok sa silid. Ang lalaking inakala kong sandigan ko, na yon ay mukhang isang basang sisiw na kinakaladkad palabas. Sabi ko sa'yo, Edwin, bulong ko habang dumadaan siya sa harap ko. Ang kahoy ay sinusubok sa apoy, at ang apoy na sinimulan mo ang mismong tumupok sa'yo. Nang mawala na sila, ang boardroom ay muling tumahimik. Lumapit sa akin si Mr. Santillan. Miss Manalo, we apologize for the misunderstanding. We are withdrawing the lawsuit against you personally. We want to continue our contract, provided that you remain the CEO. Tumingin ako sa aking mga tao na nasa labas ng pinto. Nakita ko ang kanilang mga ngiti, ang kanilang mga luha ng katuwaan. Tumingin ako sa portrait ni Papa na nasa isip ko. I will stay, sabi ko nang may buong danggal. Pero sa isang kondisyon. Mula ngayon, ang bawat manggagawa sa suong ay magkakaroon ng boses sa board. Ang Manalo Furniture ay hindi na pag-aari ng isang pamilya lang, kundi pag-aari ng bawat taong nagbuhos ng pawis para sa bawat piraso ng sining na lumalabas dito. Naramdaman ko ang pagluwag ng dibdib ko. Ang sakit sa aking kamay ay naroon pa rin. Pero ang sugat sa aking kaluluwa ay nagsimula ng maghilom. Nakatayo si Patricia sa gitna ng kanyang suumok, hindi na bilang isang biktima kundi bilang isang reyna ng sarili niyang kapalaran. Habang hinahaplos niya ang magaspang na Van Gogh ng Nara, alam niyang ang bawat peklat sa kanyang kamay ay isang tanda ng tagumpay at hindi ng pagkatalo. Mga mahal kong tagapakinig, maraming salamat sa pagtitiyagan. Yung samahan ako hanggang sa huling yugto ng paglalakbay ni Patricia. Habang sinusulat ko ang eksena kung saan hinarap ni Patricia si Edwin sa gitna ng naglalagablab na bodega, ramdam na ramdam ko ang bigat sa aking dibdib. Naalala ko ang napakaraming totoong kwento ng mga kababaihang tinalikuran at minaliit na mga taong dapat ay nagpoprotekta sa kanila. Ang bawat salitang isinulat ko rito ay nagmula sa mga tunay na damdamin at pagsubok na madalas nating nararanasan sa likod ng ating mga saradong pinto. Sa sining ng pagkakarpintero,
Mayroon tayong tinatawag na hidden grain. Ito ang bahagi ng kahoy na akala mo ay depektibo o pangit dahil sa mga buko at sugat nito. Pero kapag dumaan sa tamang pagpapakinis, dun lumalabas ang pinakamagandang disenyo na hindi kayang tapatan ng kahit anong makina. Tulad ni Patricia, ang ating mga pinagdaanang sakit at pagtataksil ay ang hidden grain ng ating buhay. Huwag nating ikaya ang ating mga sugat, dahil yon ang nagpapatunay na tayo ay tunay, matatag, at may sariling ganda na tayo lang ang makakalika. Para sa inyong mga nakikinig, sa tingin niyo ba ay tama lang ang naging desisyon ni Patricia na bigyan ng boses ang kanyang mga taumok sa kumpanya? O sapat na ba para sa inyo ang karma na sinapit ni Edwin at Cheryl? Ibahagi niyo naman sa amin ang inyong mga saloobin sa comment section. At baka pwedeng malaman, saan niyo ba pinapakinggan ang kwentong ito ngayon? Kayo ba ay nasa loob ng inyong sari-sari store, naglalaba sa likod bahay, o baka naman nagpapahinga matapos ang isang mahabang araw ng pagtatrabaho? Ang inyong mga kwento at pakikipag-ugnayan ang nagbibigay buhay sa ating munting komunidad dito. Huwag kalimutang i-like at i-share ang ating kwento para mas marami pa tayong maabot na pusong nangangailangan ng lakas. Manatiling matatag at laging itaas ang inyong no. Hanggang sa susunod nating kwento ng pag-asa at katarungan, pagpalain nawa kayo ng Panginoon.